Dead on arrival sa St. Luke's Medical Center sa Taguig ang isa pa sa 4 na namatay sa pagsabog ng bus sa EDSA Buendia. 9 na iba pang biktima ng pagsabog ang nakakonfine doon. Isa po sa kanila, kritikal. Live mula sa Taguig, saksi si Claire Delfo. Claire? Rhea, bandang alas 8 ng gabi nang dumating si Pangulong Aquino dito sa St. Luke's Medical Center, Global City sa Taguig para personal na makita ang kondisyon ng mga biktima ng Buendia bus explosion na dinala rito kasama ng Pangulo ang ilang miyembro ng kanyang gabinete. May 30 minuto ring nanatili sa Pangulong Aquino dito sa ospital. Ayon kay DSWD Secretary Dinga Soliman, nakausap daw ng Pangulo ang halos lahat ng mga biktima, gayon din ang kanilang mga kamag-anak at mga doktor. Ang marching orders ni Pangulo, una, siguraduhin na ang lahat ng kanilang pangangailangan sa kanilang kalusugan, lalong-lalo na sa injuries, ay mapangalagaan ng husto. Lahat ng gastos ay sasagutin ng pamahalaan. Kabilang sa 10 biktimang dinala rito ay isang di pa nakikilalang lalaki na idineklarang dead on arrival. Isa naman ay nasa critical condition at sumailalim na sa operasyon para matanggal ang mga sharp nail na tumama sa kanyang likod at paa. Hindi inalabas ng DSWD ang pangalan ng mga biktima na nasa edad 19 hanggang 76 dahil wala pang pahintulot mula sa kanila. Pero kasama na raw nito sa ospital ang kanilang mga kaanak. 2 sa kanila, magkapatid na lumuwas sa Metro Manila para dumalo sa ika-400 anibersaryo ng University of Santo Tomas o UST. May mag-asawa ring kagagaling lang sa Amerika at umuwi sa Pilipinas para dito na magretiro. Alam nyo, kapapangyari lang, kaya very traumatic pa ang kanilang nararamdaman at hindi nila makikita kaagad ang sitwasyon, hindi rin nila kaagad maaalala lahat ng detalye kasi may state of shock, may level of shock pa. Igan at Rhea, isa sa ilalim sa stress debriefing ang mga sugatang biktima. Ipapaubayan na rin daw ng DSWD sa pulisya ang mabilisang pagtukoy sa pagkakakilanlan ng nasawing biktima na dinala rito sa St. Luke's Medical Center sa Taguig. Ako si Claire Delfin, ang inyong saksi. Sa imong balita, nauwi sa karahasan ng pag-iba ng mga bahay sa San Juan kaninang umaga. Personal namang namagitan si dating Pangulong Joseph Estrada para humupa ang gulo. Narito ang report. Sa ganitong tensyon, nauwi ang pag-demolish ng mga bahay sa Barangay Corazon de Jesus, San Juan kanina. Hindi basta isinuko ng mga residente ang kanilang mga tahanan kahit aminado silang nung nakarang taon pa raw sila nakatanggap ng notice of demolition para bigyang daan ang pagtatayo ng bagong City Hall ng San Juan. Sa gitna ng batuhan at sakitan ng mga residente at mga pulis, naubos ang pasensya ng mga otoridad. Mga bata't matanda ang napuruhan ng usok. Isa-isa silang nilabas at nilamusan. Di ba itigil na yan? Hawa kayo sa amin! Tao din na lang kami! Kaya lalong nag-init ang mga residente. Yung mga bata, sanggon! Titigas lang! Walang ginagaman! Puno pa lang ang tensyon na dumating si dating Pangulong Joseph Estrada na 11 na taong din naging mayor ng San Juan. Kaya ako dito, ayoko magkasakitan. Iniwasan natin yung gulo, ha? Kayo dito, hindi naman kayo maapektuhan pa, ha? Yung mga ando na ilang pamilya lamang, nakahanda na yung paglilipatan nila. Kaya kailanganin na ng gobyerno, eh. Paulit-ulit niyang inilam kung sino nag-utos na magpakawala ng tear gas. Kaya maging ang ground commander ng demolition team, hinanap niya at pinaimbestigahan. Sino nag-utos mag-tear gas? Pero wala po sir nang nag-uutos sir. Bakit doon, tear gas? Wala nag-utos. Sir, basta kami sir, naka-cover po kami sir kasi... Hindi po sir, hindi po sir. Andun po sir sa may library po sir. Ang sinisisi ni Erap sa pagsiklab ng kaguluhan. Ang mga militante umalong dayo lamang. Hinahanap ko ba yung mga dayuhan na nanggugulo rito? Nagtakbo na. Ito, nakita na ng mga pulis. Meron pang molotov bomb. Yung sinasabi nilang tear gas na bomba,
Yung napaka-imposible po yun dahil ang gamit lang po namin sandata ay yung barikada at saka yung bato. Gate pa na Estrada, gobyerno raw ang may-ari ng lupang kinatitilikan ng bahay ng mga residente. May relocation site naman daw sa Rodriguez Rizal, pero masyado rin itong malayo ayon sa ilang residente. Nakikipag-negosasyon po kami na kung maaari sa bandang dulo. Pero ayaw nilang pumayag, gusto nila sa Montalban. Ang layo doon nag-aaral mga anak namin eh. Pinaimbestigahan naman ni Pangulong Noynoy Aquino ang insidente dahil may inilabas na raw siyang moratorium laban sa mga demolisyon. Kasunod ng maras sa demolition sa North Triangle, Quezon City noong nakaraang taon. Pero ayon sa lokal na pamahalaan ng San Juan, may otonomiya raw ang lungsod para sa lokal nitong proyekto. Kaya di raw sila saklaw ng moratorium. Itinanggi naman ito ng palasyo. There was supposed to be a moratorium, kaya lang ito tinuloy dahil ang pag-aalam ng gobyerno ng San Juan was that this was going to be voluntary. So they proceeded, obviously nagkaroon ng resistance at pinapaimbestigan ni Presidente ito ngayon. Para sa saksi, Ian Cruz sa gulat. At sa Showbiz Saksi, inilabas na po ang listahan ng mga nominado para sa pinakaabangang Oscar Awards. Pati nominees para sa mga pinakabulok na pelikula at acting sa Hollywood, pinangalanan na rin. Naritong report. Lumabas na ang list ng mga nominado para sa 83rd Annual Academy Awards o Oscars. Top nominee ang pelikulang The King's Speech na nakakuha ng 12 nomination, kabilang ang Best Picture at Acting nomination para kina Colin Firth, Helena Bonham Carter at Geoffrey Rush. Pangalawang may pinakamaraming nominasyon naman ang True Grit with 10 nominations, kasamang acting honors para kina Jeff Bridges at Hailey Steinfeld. Bukod sa dalawa, nominated din for Best Picture ang boxing drama na The Fighter at ang psycho-thriller na Black Swan, kung saan bumida ang Best Actress nominee rin na si Natalie Portman. Running for Best Picture din ang sci-fi blockbuster na Inception at ang lesbian family tale na The Kids Are Alright, kung saan bida naman ang Best Actress nominee ring si Annette Bening. Nasa listahan din ng Best Picture nominee ang survival movie na 127 Hours, Facebook movie na The Social Network, animated movie na Toy Story 3 at crime thriller na Winter's Born. Ang mga winners papangalanan na sa February 27 sa Kodak Theater sa Hollywood. At kung may mga paparangalan sa Oscars, ilang pelikula at aktor naman ang inokray sa yearly Razzie Awards ng Hollywood. At nangunguna sa bulok hot list ang mga pelikulang The Last Airbender at Twilight Saga The Eclipse na parehong nakakuha ng 9 nominations. Bembang din ang pelikulang Sex and the City with 7 Razzie nominations. Lahat sila pasok sa Worst Movie, Worst Director at Worst Actor and Actress categories. Para sa Saksi, Rosetti Rivera nag-uulat. Narito na mabilis sa sulyap sa iba pang mga balita. Direklamo ng pang-hazing ang coach ng judo team ng University of the Philippines at dalawa niyang assistant. Bunso dyan ang pagpapahirap mono kay Miguel Pangalangan noong isang taon bago makapasok sa judo team. Ayon sa ama ni Miguel na si UP Law Professor Raul Pangalangan, dapat matanggal sa College of Human Kinetics si Coach Emmanuel Hinco at mga assistant na sina Edgar Ordillas at Sherwin Pakay. Tumanggi muna magbigay ng pahayag si Hinco ukol sa paratang laban sa kanya. Ang pakiramdam ko, mukhang niluluto yung kaso sa level ng kolehiyo. We elevated it to the Office of the Chancellor. So it's now with them and they will be the ones to make the proper decision on the matter. Samantala, inihain na sa Kamara ang isang panukalang batas na naglalayong bigyan ng 50% discount sa punerarya ang mga kapuspalad. Ang panukala ay inakda ni Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares at Teddy Casino. Ay sa kanila, sadyang napakamahal na ang funeral service kaya hirap na magbayad ang mga mahihirap. Sa ibang pa rin balita, palabang humarap sa pagdinig ng House Committee on Justice si retired Major General Carlos Garcia. Giit ni Garcia, wala rin basihan ang mga ulat tungkol sa umano'y ari-arian at mga bank account na naipuntan umano niya at ng kanyang pamilya habang nakaupo siyang bilang controller ng AFP. Pero hindi pinalampas si Congressman Roy Logoles ang pahayag ni Garcia. Especially with additional revelations on properties, wealth, etc., being attributed to Major General Carlos Garcia, fabulous amounts of money at that time. That's why it came as a big shock. Binalidate ba ninyo? Sad to say, it was not validated. And yet, it was
published in the press. At sama-sama natin saksihan, tsokolating may bacon, ice cream, tempura. At iba bang kakaibang kombinasyon ng mga pagkain, ano kaya ang lasa? Balitang hatid ng nag-iisang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.